kailangan nating pag-usapan ang Caruso Paradox. Sa normal na mundo ng basketball, kapag nilagay mo ang isang 6'5" guard sa poste kalaban ng isang Nikola Jokic, ang sinasabing pinakamahusay na offensive player mula kay Shaquille O'Neal pa, ay dapat kakainin niya lang yan, di ba? Simple physics. Mass times acceleration equals 2 points. Pero panoorin nyo to. Tingnan nyo yung mga kamay, yung hips, yung off-arm. Sabi ng analysis, tenacious post-denial daw. Pero iba ang description ni Aaron Gordon. Sabi niya, fina-foul nila si Jokic buong laro. At tama naman siya, base sa strict definition ng NBA rulebook mismo. Foul talaga yan. Foul yan at siguradong foul din ito. So bakit hindi pumipito ang referee? Ito ang genius sa depensa ng OKC. Na-realize nila na ang mga referee ay may quota system. Kaya nilang tumawag ng 20 foul sa isang laro. Siguro 25 sabihin na natin. Pero hindi sila tatawag ng 60 na fouls sa isang laro. Kumbaga may quota, di ba? Kung pa-foulin mo nga naman palagi, syempre yung iba mapapakawalan na. Genius. Kung minsan lang manghila ng jersey si Caruso, pipituhan yan. Pero kung gagawin niya yan kada possession sa loob ng 48 minutes, abay imposible para sa referee na pumito kada galaw nang hindi nasisira ang laro sa telebisyon. Tama, di ba? Kaya ang bawal ay nagiging normal. Umatras ang linya ng foul at bigla na lamang na ang isang 6'5" na gwardya ay kaya ng mang-lockdown ng 7' center dahil lang willing siyang manggulang kada 14 seconds.